Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Minsan talaga sa buhay natin ay nagkakamali tayo sa mga desisyon na ginagawa natin, lalo na pagdating sa pag-ibig. Nagmamahal ng maling tao. Ang masaklap, kapag kasal kayo ay wala kang kawala. Nakatali ka na sa kanya habang buhay. At kahit gusto mong makipaghiwalay o magbagong buhay, hindi mo na magagawa. Kasi may karapatan na siya sa iyo. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Vivian. Nadiskubre ko ang inyong YouTube channel dahil sa pamangking kong loyal subscriber mo. Sa katunayan, kahit napakinggan na niya, ay inuulit pa rin niya dahil sa ganda ng mga kwento ninyo. At oo, kinumbinsi niya ako na sumulat sa inyo upang ibahagi ang aking kwento ng buhay. Na ayon sa kanya ay kapupulutan daw ito ng aral. Nangako naman ang pamangkin ko na ipapadala niya ang sulat ko sa inyong tanggapan. Sana'y mapili po ninyong i-feature sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut, bata pa lamang ako nang makaranas ng hirap at pangapi. Pinalayas kami nina lolo at lola sa aming tinitirhang bahay noon. Kaya ilang taon din kaming naging palaboy-laboy sa daanan hanggang sa naging illegal settlers kami. At dahil miyembro kami ng kadamay, sumama ang pamilya namin sa iligal na paninirahan sa isang abandonadong subdivision na para sa mga veteranong sundalo. Pero hindi rin kami nagtagal noon dahil pinalayas din kami ng gobyerno, nilagay kami sa isang relocation site sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Pero umalis din kami kasi walang kuryente, walang linya ng tubig at malayo sa aming kabuhayan. Para mabuhay kami, pinasok ng aking ama ang iligal na gawain. Naging drug courier siya. Pero iyon ang magbibigay pala sa amin ng matinding bangungot. Pinatay ang mga magulang ko nang walang kalaban-laban ng mga pulis sa mismong harapan ko. Matinding trauma ang inabot ko noong mga panahong yon. Pero wala ni isa ang tumulong para mawala ang takot at pighati ng puso ko. Nang sumapit ako sa edad na 8, ay naging biktima naman ako ng pang-aabuso at panggagahasa mula sa aking tiyuhin at 4 na lalaking pinsan na 5 hanggang 7 taon ang tanda sa akin. Pero Papa Dudut, kahit kailan ay hindi ako nakatikim ng hustisya at nanatili iyon sa aking dibdib hanggang sa ngayon. Kinalaunan, dahil na rin sa matinding kahirapan, ay ipinasok ko ang pagbebenta ng laman. Doon ko nakilala si Roberto at minahal. Pagkatapos ay biniyayaan ako ni Roberto. Nung una, itinuring niya akong parang tunay na asawa. Ngunit lumipas ang ilang taon, ay nagiba na ang pakikitungo niya sa akin. Palagi niya akong sinasaktan sa tuwing nagtatalo kami at may pagkakataon ding kinukulong niya ako sa kwarto. Minsan sa kulungan ng aso, Papa Dudut. Halos mabaliw ako noon sa pagmamaltrato ni Roberto sa akin. Hanggang sa isang gabi, dumating ang aking asawa na may kasamang ibang babae. Hindi ko maitago noon ang selos. Habang parang bulate na kumapit ang babae sa mga braso ni Roberto. Sino yung babaeng kasama mo? Usig ko kay Roberto. At saka anong ginagawa niyan dito? Tanong ko pa sa aking asawa. Siya si Teresa, sagot ng magaling kong asawa. Babae mo? Tanong ko sa kanya na nanunuri. Ang lakas ng loob mong dalhin ang kabit mo sa bahay natin. Ang sabi ko habang umiinit na ang aking ulo dahil sa selos. Pero lalong nag-init ang ulo ko nang magsalita ang kabit ni Roberto. For your information, Vivian, dito na ako titira sa bahay ni Roberto. Total naman nagmamahalan kaming dalawa. Dapat lang na magsama na kami sa iisang bahay. Dito titira si Teresa kasama natin. Kaya ikaw, tumabi ka dyan. Ang sabi ni Roberto sa akin. Sabay tabig sa akin
halos mawala na ako ng balanse noon. Sa pagkakataong iyon ay umiyak na ako sa sobrang galit at selos. Hindi ako papayag na tumira ang babaeng yan dito. Roberto, asawa mo ako. Protesta ko. Hindi mo ako asawa kasi hindi naman tayo kasal. At saka pwede ba? Huwag mo nang questionin ang kapangyarihan ko. Basta dito titira si Teresa. Sabi ni Roberto sa akin. Habang pinapakita sa akin na siya ang batas. Papadudot, wala akong nagawa noon. Kundi ang hayaan na lamang si Roberto sa gusto niya. Kapag tumutol pa kasi ako, lalo lang niya akong sasaktan. Aaminin kong naduduwag ako sa aking asawa. Kaya hanggat maaari ay kinikimkim ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko sa halip na lumaban. Pero minsan naisip ko na parang mali yung ginagawa kong pagsasawalang kibo dahil umaabuso na ang aking asawa at ang kabit niya. Palagi nila akong sinasaktan at inaalila sa bahay. Lalo na si Teresa na kung makautos sa akin. Akala mo siya ang reyna ng bahay, tulad na lamang isang gabi. Kakatapos ko lamang maglinis ng bahay nang tawagin ako ni Teresa. Agad naman akong lumapit para alamin ang kanyang ipag-uutos sa akin. Siyempre, umasta siyang reyna. At inutusan niya ako na para bang siya ang nagpapalamon sa akin. Sinunod ko na lamang ang utos ng kabit para wala ng gulo. Pero itong si Teresa, humanap ata talaga ng butas para magalit at sigawan ako. Sa pagkakataong iyon, napuno na ako at nagpakita na ako ng galit sa kabit. Sumusobra ka na? Akala mo kung sino kang mag-utos sa akin? Ang sabi ko noon sa kanya. Pero hindi nagpatalo ang malditang kabit sa akin. Ano? Lalabanan mo ako. Baka gusto mong masapukan namin ni Roberto. Pagbabanta pa nito sa akin. Sa pagkakataong iyon ay ibinaling ni Roberto ang atensyon niya sa amin. Vivian, sundin mo na lahat ng inuutos niya sa iyo. At saka binabalaan na kita. Kapag nagsumbong sa akin si Teresa na pinapakitaan mo siya ng hindi maganda. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo na isinilang ka pa. Banta din niya sa akin. Papadudot, mahal na mahal ko noon si Roberto, kaya masakit sa akin na tratuhin niya ako ng ganoon. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang asawa. At ibinigay ko naman ang lahat. Ngunit ang isinukli niya sa akin ay iba. Yung paghihirap at pagdurusa nang dumating si Teresa sa bahay. Sa buhay namin ni Roberto ay naging kalbaryo na ang buhay ko. Bukod sa pambubugbog mula sa aking asawa, ay pang-aapi ang ibinigay sa akin ng babaeng iyon. Hindi ko naman makuhang lumaban dahil takot ako kay Roberto. Hindi ko naman makuhang umalis sa bahay dahil mahal ko nga si Roberto at handa akong magpakamartir para lamang sa lalaking iyon. Bukod kina Roberto at Teresa ay naging kalbaryo din ng buhay ko dahil sa ina ng asawa ko. Palibhasa, hindi niya ako gusto para kay Roberto. Kaya ginawa niya ang lahat ng klaseng pang-aapi sa akin para lamang umalis ako sa bahay na yon. At ang masakit pa, lantarang ipinakikita sa akin ng ina ng asawa ko na mas gusto niya ang kabit kesa sa akin. At kapag nakikita niya ako, wala siyang ibang bukang bibig, kundi ang laitin ang buong pagkatao ko. Kapag hindi mo pa pinaalis ang babaeng iyan, ako na mismo ang magpapaalis sa kanya. Hindi ko na masikmura na manirahan pa ang babaeng iyan sa bahay na pag-aari ko. Palaging sinasabi ng biyanang ko kay Roberto, Papadudut. Tiniis ko ang lahat ng pang-aapi nila sa akin. Araw-araw nila akong binubugbog, sinasampal, kinukurot, at nilalait ang buo kong pagkatao. Pero naging manhid ako at sa halip ay ipinagpasa Diyos ko na lamang sila. Umaasa pa rin ako noon na isang araw ay magbabago sila ng pakikitungo sa akin at tanggapin nila kung sino ako. Pero sa huli ay nagkamali ako at lalo silang naging malupit sa akin. Sa kabilang banda, hindi ako hinayaan ng Diyos na malugmok lamang sa pang-aapi dahil ibinigay niya sa akin ang isang kaibigan na magiging sandigan ko sa lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ko, si Arthur.
Matagal ko ng kaibigan si Arthur. Siya ang tumulong sa akin para makaalis ako sa bahay ng rapist kong tiyuhin at mga pinsan. Dati siyang construction worker. At noong panahong kinailangan ko ng tulong, palagi siyang nasa tabi ko. Naging mabuting kaibigan si Arthur. At dahil sa binata siya at walang masyadong malalapit na kamag-anak, tinulungan niya ako pagdating sa pera. Pero syempre nahiya din ako sa kanya. Kaya nagpa siya akong tumayo sa aking sariling paa. Ayun nga, pumasok ako sa pagpupukpok. Nang malaman ito ni Arthur ay nagalit siya sa akin. Sinubukan niya akong ilayo sa masalimuot na buhay. Pero hindi siya nagtagumpay. Dahil doon din naman talaga papunta ang patapon kong buhay. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na lamang ako na wag na lamang magpakita kay Arthur. Dahil napapansin kong pati siya ay nadadamay sa kamalasang dala ko. Muli na lamang kaming nagkita ni Arthur. Noong magdalawang taon na kaming nagsasama ni Roberto, isa na siyang security guard na naka-assign sa isang bangko malapit sa amin. Natuwa ako kasi nagawang magbagong buhay ni Arthur. Samantala'y naging matalik na magkaibigan ulit kami ng lalaking tagapagligtas ko. At siyang madalas kong sabihan ng hinaing sa tuwing nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Isang araw ay nagkita kami ni Arthur sa palengke at agad niyang napansin ang ilang pasa sa braso at muka. Hindi na itago ni Arthur ang inis sa nakita niya. Makita ko lang yan si Roberto. Babasagin ko talaga ang pagmumukha niya. Banta pa nito. Huwag mo na akong alalahanin. Malayo ito sa bituka. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi mo maiiwasan sa akin ang mag-alala sa iyo. Tingnan mo ang itsura mo, Vivian. Bakit mo naman hinayaan ang asawa mo na maltratuhin ka ng ganyan? Kung ituring ka niya parang hayop, aniya. Umalis ka na sa bahay ni Roberto. Impyerno lang ang buhay mo doon. Payo pa sa akin ni Arthur. Arthur, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Roberto, ang sabi ko. Naiinis siya sa aking sinabi. Mahal? Mahal mo pa rin si Roberto hanggang ngayon? Ikaw, mahal ka ba ni Roberto? Matahimik ako. At aminado naman akong hindi ako mahal ng aking asawa. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Sabi niya nang mapansing wala akong imik. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking dalawang kamay. Pakiusap, umalis ka na sa bahay na yon. Alam mo, sa totoo lang nasasaktan ako sa tuwing nakikita kita sa ganyang sitwasyon. Vivian, huwag ka namang magpakamartir sa pag-aasawa mo, ang sabi ni Arthur bago huminga ng malalim. Kung ako ang asawa mo, hindi ko gagawin yan sa'yo. Mamahalin kita ng tapat at irerespeto ko ang buo mong pagkatao. Naantig naman ako sa sinabi ni Arthur. Alam ko at ramdam ko na mahal niya ako. Ngunit ang puso ko noon ay nakalaan pa rin kay Roberto kahit na sinaktan niya ako. At nilapastangan ang buo kong pagkatao. Papa Dudut. Pinagpatuloy ni Arthur ang pagmamahal sa akin bilang kaibigan. Siya naging sandigan ko sa mga problemang pinagdaraanan ko. Ngunit walang magawa noon si Arthur dahil ng mga panahong iyon ay nagbingi-bingihan ako at sinunod ko pa rin ang aking puso kahit sinasabi na ng isipan ko na isang malaking katangahan ang ibigin ang isang katulad ni Roberto. Pinagpatuloy ko pa rin makisama kay Roberto kahit na wala na siyang respeto sa akin. Ewan ko ba pero nagpakatanga ako ng sobra sa kanya. Sa kabilang banda, nang malaman ni Roberto na madalas akong makipagkita kay Arthur, ay pinagbubugbog niya ako. Ang saklap, pati si Teresa ay nakisama pa sa pananakit sa akin. Gustuhin ko mang lumaban. Ngunit nag-iisa lamang ako, bukod sa naunahan na ako ng takot noong mga panahong iyon. Ay isa lang ang hinihiling ko sa Diyos, ang mamatay. Papa Dudut. Nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ng aking asawang si Roberto. Bukod sa madalas niya akong pagbuhatan ng kamay, ay tinotorture din niya ang isipan ko. Madalas niya akong lait-laitin at ipahiya sa maraming tao. Sa tulong din ni Teresa ay ipinamukha sa akin ni Roberto
na ako ang pinakawalang kwentang tao na nabubuhay sa mundo. Samantala, habang naglalaba ako, ay hindi ko na namalayang lumapit si Teresa sa akin at nagsimula itong mangasar. Noong una, pinagpapasensyahan ko lang siya at hindi ko na lamang pinapansin. Pero mukhang napikon ang kabit sa pagdedma ko. Kaya muli niya akong sinabunutan at sinaktan. Hindi ko gusto yung binabaliwala mo ako, ha? Hindi uubra ang kamalditahan mo sa akin. Galit niya sa akin. Pagkatapos ay hinila nito ang aking buhok. Sinubukan kong manlaban, ngunit sadyang mabilis si Teresa at agad niyang nahawakan ang mga braso ko. Hindi mo ako kaya, Vivian. Siguradong talo ka lang kapag lumaban ka pa sa akin. Hindi nagtagal ay binitawan at tinulak niya ako na siyang pagbagsak ko sa sahig. Bagamat nasasaktan, pero pinigilan kong ipakita sa kabit na nasasaktan ako sa kanyang ginagawa. At kahit naiiyak na ako ay pinigilan ko talagang umiyak. Umaasa ka pa rin ba na mahal ka ni Roberto? Panunuyan niya sa akin. Vivian, kahit na anong gawin mo, hindi ka mamahalin ni Roberto. Isa ka lamang babaeng mababa ang lipad. Kinuha ka lang ni Roberto mula sa basurahan. Kaya kung ako sa'yo, mag-impake ka na at lumayas na ng bahay na ito. Para sa akin na nang buong buo si Roberto. Pagkatapos ay umalis na ang kabit at naiwan ako sa isang sulok parang basang sisiw. At umiiyak ako habang hawak-hawak ang mga parte ko ng katawan na nasaktan, Papa Dudut. Hindi sa duwag ako sa kabit, pero kahit nalaban ko siya, ay siguradong sasaktan lang ako ni Roberto. Hindi ako takot sa kabit, pero sa asawa ko ay oo. Kaya sinikmura ko na lamang ang lahat ng klaseng pang-aaping ibinigay sa akin ni Teresa. Samantala, nangangahulugan na sa puntong iyon ay nawawalan na ako ng pagmamahal kay Roberto at gusto ko nang umalis sa bahay na iyon. Pero hindi ko magawa dahil pinipigilan at sinasaktan ako ng asawa ko. Sa tuwing nagtatangka akong tumakas, Papa Dudut, kinimkim ko ang lahat ng galit ko kina Roberto, kay Teresa at sa biyanan ko hanggang sa umapaw na ito ng tuluyan at nagpasya na akong subukan ulit na tumakas. Ngunit nabigo ako dahil sadyang swapang at makasarili si Roberto at hindi niya ako hinayaang umalis ng bahay. Sa halip ay madalas niya akong ikulong at ikandado sa loob ng bahay kapag umaalis sila ni Teresa para pumasok sa trabaho. Noong mga panahong iyon, Papa Dudut, ay nawala na ako ng pag-asa na makaalis sa impyernong bahay na iyon. Humingi na ako ng tulong sa Diyos, ngunit hindi niya ako pinakinggan at sa halip ay lalo pa akong nalugmok sa kamay ni Roberto. Doon ay unti-unting umapaw ang galit ko sa mga taong nangapi sa akin. Kaya isang araw ay tuluyan na akong sumabog na parang bulkan. Umaga noon. Nasa kusina naman ako noon. At nagkataong naghihiwa ng isda na aking iluluto noong araw na yon. Habang sina Roberto at Teresa naman ay naghahanda pumasok sa trabaho. Pero Papa Dudut, wala sa isipan ko ang pagluluto. Dahil noong mga sandaling iyon ay pinagpaplanuhan ko na silang patayin. At yun nga, nagkaroon ako ng pagkakataon. Paglapit ni Roberto sa akin ay agad ko siyang inundayan ng saksak. Hayop ka, Roberto. Dapat matagal ko nang ginawa ito sa iyo. Sigaw ko pagkaraang ibaon ko sa dibdib niya ang kutsilyo na hawak ko. Nagulat si Roberto sa aking ginawa at napahandusay sa sahig. Naghihingalo. Pero sinubukan pa rin niyang magsalita. Vivian, pakiusap. Huwag mong gawin yan. Tulong, tulong. Ngunit halos wala nang lumabas na boses sa kanyang bibig dahil patuloy sa paghahabol niya ng hininga. Pero hindi doon natatapos ang lahat, Papa Dudut, dahil pinagsasaksak ko pa si Roberto. Hindi ako tumigil hanggat hindi siya namamatay at naliligo sa sarili niyang dugo. Dapat lang sa iyo iyan, mamatay ka na. Hayop ka, Roberto. Mabulok ka ngayon sa impyerno.
ang sabi ko habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Roberto. Ngunit dumating si Teresa at nagsisigaw siya sa kanyang nakita. Pagkatapos ay tinangka niyang tumakas. Pero naabutan ko rin ang walang hiyang kabit. Halos mabaliw ito sa takot. Pagkakita niya sa akin na punong-puno ng dugo ni Roberto. Vivian, maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Pagmamakaawa pa niya. Ginawa mong impyerno ang buhay ko. Sa palagay ninyo, maawa pa ako sa iyo? Sigaw ko sa kabit. Napasigaw si Teresa sa sobrang sakit. Habang pinagsasaksak ko siya ng maraming beses, sinigurado ko talaga na hindi na siya mabubuhay. At nang masiyahan ako sa aking ginawa, ay napaupo na lamang ako noon sa sahig. Habang tinitignan ang walang buhay na mga katawan ni na Roberto at ng kanyang kabit. Mamayang kaunti, unti-unting bumalik ang aking katinuan. Natumambad sa akin ang parehong duguan ng mga katawan ni na Roberto at Teresa. Nakonsensya ako. Hindi ko akalain na makapapatay ako ng tao at sa brutal na pamamaraan pa. Napaiyak na lamang ako noon. Diyos ko, patawarin mo sana ako, pero ginawa ko lang ang nararapat sa kanila. Iyon ang huli kong sinabi. Bago ako tumayo at hinanap ang cellphone ni Roberto sa kwarto. Pagkakuha ko ay agad akong tumawag ng pulis para sumuko sa nagawa kong krimen. Papa Dudut. Iyon na siguro ang pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Ang magkasala hindi lamang sa batas, kundi sa mata ng Diyos. Agad din akong sumuko sa mga pulis. Samantala, nang mabalitaan ng biyanang ko ang ginawa ko sa aking asawa, ay lumusob siya. At dahil kilala niya ang mga pulis na humuli sa akin, ay hinayaan ako nito. Nasaktan ako ng aking biyanan sa loob ng presinto. Oo, Papa Dudut. Binugbog ako ng biyanang ko. Sinabunutan at winalang hiya sa harapan ng mga pulis na nooy natatawa pa sa aking sinapit. Pero nang mga panahong iyon ay manhid na ako at hinihintay ko na lamang ang aking kamatayan. Samantala, sinentensyahan ako ng habang buhay na pagkakakulong ng korte. Kaya tinanggap ko na ang posibilidad na habang buhay na rin akong malulugmok dito. Naging manhid na ako para na akong tinakasan ng kaluluwa. Sa kabilang banda, habang nasa bilangguan ako noon, ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Arthur dahil sa isang motorcycle accident. Nang malaman ko iyon sa pamamagitan ng isang kamag-anak ko na dumalaw sa akin sa piitan ay naiyak ako. Doon nanumbalik ang pakiramdam ko, ang feelings ko. Doon ko na-realize na tao na ulit ako, na hindi manhid. Sobra akong nagdalamhati sa pagkamatay ng kaibigan ko. Kaya lalo akong nawalan ng pag-asa na makakaahon pa sa pagkakalugmok na sinapit ko. Pero may awa din ng Diyos. Matapos ang 3 taon ay napalaya ako. Hindi ko na matandaan kung ano yung legal term. Ang pagkakatanda ko lang ay nireverse ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng korte sa kaso ko. Parang nakitaan daw ng abuse of power. Parang ganoon. Kaya napawalang sala ako. Oh, nandito na ako ngayon, Papa Dudut. In-enjoy ko na ang buhay malaya. May mga nakilala kong tao na pinagkakatiwalaan ko. Tinulungan nila akong magkaroon ng trabaho. Una po ay sa ukay-ukay. Pagkatapos ay naging tindera ako sa isang maliit na department store sa probinsya namin. Hanggang sa nakaipon nga ako. At ginamit ko yung puhunan para makapagpatayo ng online business. Sa ngayon ay maganda ang takbo ng online business ko. Hindi naman kalakihan ang kita, pero nakakasurvive ako. Nakakapag-upa na rin ako ng maayos na bahay at kahit na mag-isa lamang ako sa buhay. Paglabas ko ay kasama ko naman ang mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan na dinadala ko sa tamang landas. Sa totoo lang, akala ko noon wala na pong katapusan ang paghihirap ko. Pero napatunayan ko na mahal pa rin talaga ako ng Diyos. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa Kanya. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko sa inyo. Magandang gabi at sa inyong mga tagapakinig.
Lubos na nagpapasalamat, Vivian.